minamahal kong mag-aaral sa ika-6 na baitag. Ito pong muli si Teacher Kat para sa Araling Panlipunan 6. Noong nakaraang linggo, tinalakay natin paano nagsimula ang unang yugto ng himagsikang Pilipino. Ngayon, tutuklasin natin ang mga nangyari sa kasunduan sa Biak na Bato at ano-ano ang mga pangyayari na nagbigay daan sa pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1878. Gusto na bang malaman kung ano-ano ang mga pag-aaralan natin ngayon? Tara, samahan niyo ako para sa bagong kaalaman. Ang kasunduan sa Biak na Bato, Kongreso ng Malolos at pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas. Ang layunin ng ating paksa ay natatalakay ang mahahalagang nangyari sa kasunduan sa Biak na Bato, Kongreso ng Malolos at pagdeklara ng kalayaan noong 1878. Ano sa tingin nyo ang ginawa ng hukbo ni Aguinaldo pagkatapos masakop ni Gobernador General Primo de Rivera ang Cavite? Tinalakay natin sa nakaraang aralin na pagkatapos patayin ang magkapatid na Bonifacio ay tuloy-tuloy ang pagkakatalo ng mga Katipunero hanggang sa tuluyang babawi ni Gobernador General Primo de Rivera ang Cavite. Nanatili ba si Aguinaldo sa Cavite? Hindi po. Siya po ay lumipat sa Talisay, Batangas kasama ang kanyang mga hukbo. At mula sa Batangas, sila ay tumungo sa lalawigan ng Bulacan. At ano ang mahalagang nangyari? Ang naganap nung sila ay lumipat sa Bulacan. Nakikita niyo ba ang larawan? Ito po ay ang pagkakatatag ng Republika ng Biak na Bato. Ito ay itinatag sa Biak na Bato na bahagi ng lalawigan ng Bulacan. Sino ang pangulo ng republikang ito? Siya ay walang iba kundi si Emilio Aguinaldo. At kasabay ng pagkakatatag ng republikang ito ay ang pagtibay ng kasunduan sa Biak na Bato noong Nobyembre 1, 1877. Nabuo rin ang saligang batas ng Biak na Bato. Ano ang saligang batas na ito? Ito po ay binuo nina Felix Ferrer at Isabelo Artacho. Ito ay hinango sa saligang batas ng Cuba. Kinopya po nila Ferrer at Artacho ang saligang batas ng Cuba upang mabuo ang saligang batas ng Biak na Bato. Cuba. Ano ba ang Cuba noong mga panahong iyon? Katulad ng Pilipinas, ang Cuba ay kolonya din ng mga Espanyol. Pero nauna silang nakakuha ng kalayaan. At kasabay din ng pagiging kolonya natin sa mga Espanyol ay ang bansang Mexico. Madami pong bansa ang naging kolonya ng Espanyol. Ano-ano ang mga nakasaad sa saligang batas ng Biak na Bato? Una,
Ngayon, ano ang ginawa ni Gobernador General Primo de Rivera para mapasuko ang mga mapanghimagsik na mga Pilipino? Sa kabila ng kanilang sunod-sunod na pagkatalo, sila ay lumalaban pa rin. Hindi sila tumitigil para ipaglaban ang kalayaan. Kaya, nagpasyang makipagkasundo sa mga revolusyonaryo si Gobernador General Primo de Rivera. Kaya, nabuo itong kasunduan sa Biak na Bato. Nakikilala niyo ba ang taong ito? Siya po ay si Pedro A. Paterno. Sino siya? Ano ang kanyang naging papel sa kasunduang ito? Siya po ay isang Espanyol-Filipino na nagboluntaryong mamagitan sa mga Espanyol at Filipino upang sila ay magkasundo. Siya ay nagsilbing interpreter kasi alam niya paano magsalita at umintindi ng wikang Espanyol at Filipino. At ang kasunduan sa Biak na Bato ay nilagdaan nina Primo de Rivera at Pedro A. Paterno. Ano-ano ang nilalaman ng kasunduan sa Biak na Bato? Una, ang himagsikan ay inihinto ni Emilio Aguinaldo at sila ay kusang titira sa Hong Kong bilang tapon o exile, kasama ang ibang mga revolusyonaryo. Ikalawa, babayaran ni Gobernador General Primo de Rivera ang mga revolusyonaryo ng halagang 800,000 Mexican peso. Ang 400,000 Mexican peso ay ibibigay kay Aguinaldo kapag ito ay aalis sa Biak na Bato papuntang Hong Kong. Ang 200,000 Mexican peso naman ay ibibigay sa mga revolusyonaryo oras na isuko nila ang kanilang mga armas. At ang 200,000 ay ibibigay pagkatapos awitin ang Te Deum o God We Praise You sa mga simbahan at maipahayag ang amnestiya para sa mga rebelde. At ang pangatlo, babayaran ni Gobernador General Primo de Rivera ang mga napinsalang pamilya na hindi kasama sa hibagsikan. Suriin niyong muli ang mga probisyon ng kasunduan sa Biak na Bato. Malinaw ba ang nakasaad sa kasunduang ito? Kung ikaw ay nasa katayuan ni Emilio Aguinaldo noong mga panahong iyon, ano ang gagawin mo? Tatanggapin mo ba ang 400,000? Iiwan mo ang Pilipinas at titira sa Hong Kong? Ano kaya ang ginawa ni Aguinaldo? Sa tingin niyo, ano ang nangyari sa kasunduan sa Biak na Bato? Ito po ay nabigo. Sa kasamaang palad, nabigo ang layunin ng kasunduang ito. Bakit? Una, kawalan ng tiwala ng pagkabilang panig. Naghinala ang mga Pilipino sa tunay na layunin ng mga Espanyol. At sa halip na itigil ang himagsikan, itinuloy ng mga Pilipino ang paghihimagsik. Bakit? Naghinala ang mga Pilipino sa tunay na layunin
tiwala sa mga Espanyol. Kaya, sa halip na isuko ang kanilang mga armas at sandata, itinago po nila ito. At patuloy ang labanan at halos tanaw na ng mga Pilipino ang tagumpay. Alam nyo ba, hindi lamang mga kalalakihan ang nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Nariyan ang mga kababaihan na nakipaglaban at nagkaroon ng partisipasyon sa Rebolusyong Pilipino. Sino-sino sila? Una, siya po ay si Agbeda Kahabagan ng Santa Cruz, Laguna, na nakilala bilang natatanging babaeng general ng himagsikan. Ito po ay si Teresa Magbanwa. Nakilala siya dahil sa kanyang tapang na mamuno at makisangkot sa mga labanan sa Visayas. Sunod ay si Melchora Aquino o Tandang Sora. Alam nyo ba, sa kabila ng kanyang katandaan, ay kanyang kinupkop at pinakain ang maraming mga katipunero sa kanilang mga tahanan. At ito ang naging dahilan bakit siya ipinatapon ng mga Espanyol sa Guam. Siya naman po ay si Trinidad Tecson, na tinaguriang ina ng biyak na bato. At ang panghuli, kilala nyo ba kung sino siya? Siya po ay si Gregoria de Jesus. Siya ang asawa ni Andres Bonifacio at siya po ay tinaguriang Lakambini ng Katipunan. Siya ay isa sa mga nakatuwang ng mga katipunero sa pag-iingat ng mga papeles ng katipunan. Ilan din sa mga gawain ng mga kababaihang ito ay ang pagiging mamamahayag at makata ng samahan at tagatagi ng mga bandila ng himagsikan. Ipinapahiwatig ng pangyayari ito na kapag mayroon kang nais makamit, wala po tayong pinipiling kasarian. Lahat ay pwedeng tumulong para makamit ang layunin ng isang samahan. Mapababae ka man o lalaki, lahat po ay mayroong mahalagang papel. Sa pagkakataong ito, isa-isahin natin ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pagkakatatag ng Kongreso ng Malolos. Babalikan natin kung ano ang nangyari kay Emilio Aguinaldo pagkatapos pinagtibay ang kasunduan sa biyak na bato. Sa tingin nyo, pumunta ba siya sa Hong Kong? Ito po ang larawan na nagpapatunay na pumunta ng Hong Kong si Emilio Aguinaldo kasama ng mga revolusyonaryo noong Disyembre 27, 1897. At pansamantalang natigil ang himagsikang Pilipino-Espanyol dahil sa pag-alis ni Emilio Aguinaldo sa Pilipinas. Noong Mayo 19, 1878, muling bumalik si Emilio Aguinaldo sa Pilipinas mula sa Hong Kong. At
sa mga Espanyol. Sa tingin nyo, naniwala ba si Emilio Aguinaldo sa sinabi sa kanya ni George Dewey? Opo, naniwala po si Emilio Aguinaldo sa mga sinabi sa kanya ni George Dewey na sila ay tutulungan ng mga Amerikano para makalaya sa mga Espanyol. At pagkatapos ng pulong na ito, tinipon ni Emilio Aguinaldo ang mga revolusyonaryong Pilipino. Ano ang ginawa nila sa pulong na ito? Noong Mayo 24, 1898, itinatag ni Emilio Aguinaldo ang pamahalaang diktatorial. At ano ang layunin ng pamahalaang ito? Layunin nilang muling mapag-isa ang mga revolusyonaryo sa ilalim ng isang pamahalaan. Pero noong Hunyo 23, 1898, itinatag ang pamahalaang revolusyonaryo sa payo ni Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ang tagapayo ni Emilio Aguinaldo at siya din po ang binansagang utak ng himagsikan. Sino ang pangulo ng pamahalaang revolusyonaryo? Siya ay walang iba kundi si Emilio Aguinaldo. Ano ang nangyari noong Setyembre 15, 1898? Alam niyo ba kung ano ang pangyayari nito? Ito po ang pangyayari kung saan pinasinayaan sa simbahan ng Paraswain sa Malolos, Bulacan ang Kongreso ng Malolos. At noong Enero 23, 1899, pinasinayaan ang unang Republika ng Pilipinas o tinatawag ding Republika ng Malolos. At ito ay ginanap sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan. Sino ang pangulo ng unang Republika ng Pilipinas? Siya po ay walang iba kundi si Emilio Aguinaldo. Naging pangulo siya ng unang Republika ng Pilipinas hanggang Marso 23, 1901. Ano ang nangyari sa kanya noong petsang ito? Siya po ay nahuli ng mga Amerikano. At sino ang pumalit sa kanya bilang pangulo ng unang Republika ng Pilipinas? Kilala niyo ba kung sino siya? Siya po ay si General Miguel Malvar. Pinalitan niya si Emilio Aguinaldo bilang pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Pero noong Abril 16, 1901, siya ay nahuli rin ng mga Amerikano. At sa pagkahuli ni General Miguel Malvar, ito ang naging hudyat ng pagwawakas ng Republika ng Malolos. At sa wakas, ang inaasal
kaasam-asam na kalayaan ay naipahayag noong ika-12 ng Hunyo 1898 sa Kawit, Cavite. Ano-ano ang mga nangyari sa pagpapahayag ng ating kalayaan? Trivia. Saang bansa dinisenyo ang watawat ng Pilipinas? A. Singapore, B. Espanya, C. Hong Kong. Isulat ang sagot sa inyong notebook. Ano ang tamang sagot? Ang sagot mo ba ay Singapore, Espanya, Hong Kong? Ang tamang sagot po ay Hong Kong. Ang unang bandila ng Pilipinas ay dinisenyo sa Hong Kong, hindi po sa Pilipinas o sa Espanya o sa Singapore. Alam niyo ba bakit sa Hong Kong? Para hindi ito makita ng mga Espanyol. Sunod na trivia. Siya ang lumikha ng musika ng pambansang awit ng Pilipinas. Siya ba si Jose Palma? Ginawa ba ito ni Emilio Aguinaldo? O ito ay ginawa ni Julian Felipe? Ano ang tamang sagot? Ito po ay ginawa ni Julian Felipe. Magaling! Sunod. Ano ang pamagat ng tula na naging liriko ng pambansang awit ng Pilipinas? Ito ay sinulat ng makatang si Jose Palma. Ibig sabihin, bago siya naging liriko ng ating pambansang awit, isa pala siyang tula. Ano ang pamagat ng tulang ito? Lupang Hinirang, Pilipinas, Bayang Magiliw. Ang tamang sagot ay Pilipinas. Ang liriko ng pambansang awit ng Pilipinas ay mula sa tula na sinulat ni Jose Palma na pinamagatang Pilipinas. Alam niyo ba kung ano ang nasa larawan? Ito po ay ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Ito ay nangangahulugang malaya na ang mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. At ito ay binasa at sinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista sa wikang Espanyol. Ang deklarasyong ito ay nilagdaan ng 78 tao sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Kasama sa pumirma sa deklarasyong ito ay si Colonel Johnson ng Hukbong Amerikano. At sa wakas, sa unang pagkakataon, ibinagayway ang watawat ng Pilipinas. At kasabay ng pagwagayway ng watawat ng Pilipinas ay ang pagtugtog ng Marcha Nacional Filipina na kinatha ni Julian Felipe at itinugtog ng banda ng San Francisco de Malabon. Ito ay isa sa pinakamahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Napatunayan ng mga Pilipino na kaya nilang makamit ang kanilang layunin. Basta magkaisa, magtulungan at higit sa lahat, magtiwala sa isa't